maraming mga OFW ang 10, 15 or 20 years na sa abroad pero pag umuwi walang ipon. Bakit kaya? Hindi dahil kulang ang kita nila kundi dahil sa paraan ng paggastos at kawalan ng malinaw na plano. Una, lifestyle inflation. Habang tumataas ang sweldo, tumataas din ang gastos at luho. Pangalawa, walang financial discipline. Walang sistema sa pera kaya madaling maubos. Pangatlo, dobleng gastos sa renta. Nangungupahan ka na sa abroad, nangungupahan ka pa sa Pinas kaya hati agad ang sahod buwan-buwan. Tama? Pang-apat, sobrang responsibilidad sa pamilya. Lahat inaasa sa'yo kahit minsan hindi mo na kaya. At panglima, walang extra source of income. Iisa lang ang pinanggagalingan kaya walang naiipon at walang backup. Kapag pinagsama-sama mo yan, lahat ng nabanggit ko kahit gaano kalaki ang sweldo mo, mauubos at mauubos lang. Sa dobleng renta pa lang kalahati na agad ng kita mo ang nawawala buwan-buwan. Dagdag mo pa ang bills padala at personal na gastos. Halos wala nang natitira para sa ipon, tama? Kaya hindi mo namamalayan, taon na ang lumipas pero wala ka pa rin na itatabi para sa sarili mo at para sa future mo. Sa lifestyle inflation naman, habang tumataas ang income mo, tumataas din ang standard ng pamumuhay. Mas branded na ang gamit, mas madalas ang gala, diba? Mas malaki ang gastos. Akala mo okay lang kasi kumikita ka naman. Pero ang totoo, nauubos lang din lahat sa huli. Walang naitatabing pondo para sa emergency o para sa pag-uwi mo balang araw. Pagdating sa responsibilidad sa pamilya, ito ang isa sa pinakamabigat bilang OFW, di ba? Gusto mong ibigay ang lahat. Tuition, bills, tulong sa kamag-anak, di ba? Pero kung wala kang limit, ikaw mismo ang mauubos. At kung ikaw lang ang inaasahan, mas lalong nahihirapan kang mag-ipon. Idagdag mo pa na wala kang extra source of income. Kapag tumigil ang trabaho mo, titigil din ang lahat. Kaya kung OFW ka ngayon, subukan mong magtanong. Kung may katrabaho ka o kakilala sa abroad na dekada nang nandito at tumanda na ang kwento, tanungin mo sila, bakit andito ka pa rin? Alamin mo ang sagot nila, di ba? Kasi doon mo makikita ang realidad at matututo ka kung ano ang hindi mo dapat tularan. Kadalasan, yan din ang maririnig mong dahilan, yung mga nabanggit natin. Kaya habang maaga pa, baguhin mo na ang direksyon mo. Kung gusto mong matuto kung paano mag-ipon, mag-manage ng pera at mag-build ng extra income kahit part-time dito sa abroad, message mo lang ako. Tutulungan kitang gumawa ng paraan para hindi mo na ulitin ang cycle na yan. Kundi ikaw ang maging bagong kwento ng pag-uwi na may ipon at direksyon.